pag nagtatanong at nagpaparecite. Dahil ang topic po natin ay tungkol sa message, gusto ko lang pong mag-share kayo, no? I'd like you to, apat ito, tigi-tigisa. Sige. Apat po na mga kapatiran natin na magbibigay ng most meaningful, surprising, unforgettable SMS. Ano ba yung SMS? Yan, short message service. Pero sister, walang regalo yun eh. No? Mamaya pa. Or, higher level na tayo, yung MMS. Ano naman yung MMS? Hindi natin alam. Multimedia Message Service. Kaya ng higher level, kasi pwede ka na magpadala ng pictures, ng files, no? So, ganun po, in-encourage ko, no? Apat na mag-share lang nung pinakamasaya o kaya pinaka-meaningful, yung mga hindi nakakalimutan. Yung pwede lang i-share ha, mag-ingat kayo ng pag-share. Mga messages, no? Siguro mas matagal, mas better. Kasi pagka matagal na, tapos hindi mo pa nakakalimutan, it just parang nagpapakita yun na dahil naalala mo siya, hindi mo siya, talagang meaningful siya, talagang importante siya. Kaya pwedeng maglabas ng cellphone. Sabi ko mga nakatago mga cellphone. Pwedeng maglabas ng cellphone and just share po. Sige. Naku, ang bibilis nito dati. Ngayon eh. Sige na po. Kahit man lang yan na binati ka ng anak mo ng happy birthday. Baka kasi nakalimutan na nung anak yung happy birthday. O kaya binati ka ng husband mo ng happy anniversary. Sino po? Dito. Mga kabataan, wala pa kayong meaningful message? Sige, sino yun? Ano na dito? Itulak na dito. Yung mga misis, wala bang I love you dyan galing kay mister? Wala. Pastor, mag-couples ulit tayo. No? Wala bang memory verse na binigay sa inyo? Hindi ba meaningful yun? Di ba? So, ano ba yung mga gusto nyong messages na dumarating? May sweldo na. O pwede na yun. No? Wala ba nagsabing may sweldo na? Wala bang may sabing na-promote ka? Wala. O sige. Dahil wala, kanina na lang kaya ito? Hindi. Actually, ang message kasi, it really depends on our situation, on our moods, di ba? Pwedeng hindi unforgettable, pwedeng unforgettable sa kanya, sa kanya hindi. So parang relative ito, no? We have different judgment on a message received, and it actually depends on our situation at what we are right in, or yung emotions, or yung moods we have. But one thing, it has been a practice for us. Gusto nating makarinig lagi ng mensahe. Gusto natin makarinig lagi ng messages. One proof. Ano yung unang hinahawakan ninyo pagkagising nyo sa umaga? Bible. Talagang pastor, pwede ka na magpastor. Kasi Bible yung hinahawakan mo. No? Di ba? Siguro 11 out of 10. Cellphone. No? Kasi gusto mo tingnan kung nag-message si crush, o kaya nag-message ba si son or daughter na hindi umuwi kagabi? O kaya sa mga estudyante, dahil makulimlim at may hangin, gusto mo makarinig, walang pasok. Di ba po? So, these messages are now contributory. Napakadami na ng mga messages na yan. Contributory na siya dun sa influx of information and data. Kaya meron na tayong ChatGPT at Meta AI. Napansin ninyo, nakaka-capture na
ng mga technology yung mindset at yung pakiramdam ng tao. Saan nanggagaling yan? Dun sa mga messages na, wala akong, sa mga messages na dumarating at pinakakawalan natin. So, sige po. Yan. Next siguro. So, we're now discussing what's in a message. And who designed this system of messaging? Sino ba, kanino ba nanggaling yung system of messaging? Dati no, nagme-megaphone lang tayo. So, walang secret. 'Di ba? Ngayon, meron ng cellphone. Ay, yan. Doon po, sa cellphone. Yan, may cellphone na yan na yun yung source din ng ng cheating. No? Kaya bawal ang cellphone kapag nag-e-exam. So, with this kind of situation natin ngayon, lahat na ay nabibigyan natin ng mensahe. Naalala ko nung college pa kami ni Brother Elmer, hindi naman napakatagal na noon, nag-usap kami, magde-date kami sa Cubao. Sabi namin, alauna, magtatagpo kami sa National Bookstore. Nung nasa National Bookstore na ako, natanda ko na may National Bookstore na building, katabi ng Araneta, Coliseum noon. Alauna, 2:00, wala pa siya. 3:00, wala pa rin siya. So, 4:00 na, nagtanong na ako dun sa sales lady. Sabi ko, may iba pa po bang National Bookstore dito sa Cubao? Ang sabi sa akin, meron po sa Ali Mall. 4:00 na yon. Dumakbo ako sa Ali Mall at nandun si Brother Elmer, naghihintay. O, di ba? No? Ang ganda-ganda ko. Ang haba ng hair. Nandun pa siya, naghihintay siya, at nag-iisip na rin siguro puntahan ako sa National Bookstore, sa may tabi ng Aranet. Buti na lang, hindi kami nagkasalisi. So, one thing lang doon, yung 3 hours na yon, just prove that sobra pala namin pagpapasensya ng isa't isa. Sana nga, lagi. Hanggang pagtanda. No? Na-prove namin na kaya na pagpasensya ng bawat isa. Pero ngayon, 5 minutes lang, no? Hanggang 15 minutes, nagme-message ka na, nasaan ka na. No? Or, hindi pa kasama doon, meron pang picture yon, either picture na inis ka, o picture na kung nasaan ka talaga. So, with this, nakita natin kung gaano ka-advance yung mga pangyayari. Hindi nga natin malaman, mamaya meron ng technology na ma-invent. Alam niyo yun, yung nagbabasa ng mind. Diba? Napanood niyo ba yon sa Korean novela? Yung Sirena, yung Blue Sea. Nababasa na yung mind. No? But then, ito ba yung sinasabi, itong mga advancement na to, ang sinasabi ba na miracle of messaging? Ito ba yon? So, tingnan po natin kung paano to tinitingnan ng verse natin ngayon, ng text natin ngayon. Inaanyayahan ko po kayo na tumayo at basahin po natin ang ating verse or passage for today ng sabay-sabay. So, that's Hebrew 1:1-3. Let's begin. In the past, God spoke to our ancestors through the prophets at many times and in various ways. But in these last days, He has spoken to us by His Son, whom we have appointed heir of all things, and through whom also He made the universe. The Son is the radiance of God's glory and the exact representation of His being, sustaining all things by His powerful word. After He had provided purification for sins, He sat down at the right hand of the Majesty in heaven. Let us all pray.
Father in heaven, we thank you for this morning. We thank you for the joy, for the gladness in our hearts that we are here, ready to worship you and ready to hear your words. Father, I ask that you would guide me and give me the words, Lord God, so that all the message that will be coming out of my mouth will just be the message you want to impart for everyone. Pour upon us your Holy Spirit that we may be able to use this, God, as we increase our wisdom through your glory. In Jesus' name we pray, amen and amen. We may take our seat. So, yung first po, sabi, in the past, God spoke to our ancestor through the prophets of many times and in various ways. Hindi ko nga naisama kanina, pero yung shinare ni Kuya Kenneth, na nag-message si God kay Noah kung paano gagawin yung ark, no? Pero these are the various ways na naisama sa note ito. First, through the creation, no? Through the sunrise, the sunset, through the sun, moon, and stars. Even before, it's already a message that all of these things kailangan natin kasi binigayan ng Panginoon. To Moses in the burning bush, to the Israelites from the smoke and fire on the mountain, to Elijah in a still, small voice, to Isaiah in a vision in the temple, to Hosea through his family circumstances, to Amos in a basket of summer fruit, to Jeremiah through a potter's clay, to Joseph through his dreams. God even spoke his message through a donkey. Have you encountered that verse sa Numbers? No? Pinagsalita ng Panginoon yung donkey para sabihin kay Balaam, bakit mo ba ako pinapalo? Ano yung ginagawa ko sa'yo? Kaya yung mga pets natin, mag-ingat po tayong saktan yan. Baka biglang magsalita. O kaya biglang magsalita itong mga bulaklak pag hindi na natin dinidilig. No? Naalala ko, nagbababa kayo ng bulaklak. Pag hindi na natin ito nababa, baka mamaya kakawayan ng kana. No? Kuya Angel, ibaba mo ko. Huwag niyo akong iwanan dito. So, ganon ka-creative si Lord. And even through various visions and dreams, through angels, through the Urim and Thummim, through symbols, natural events, and many other means. Ganon tayo binibigyan ng mensahe ng Panginoon. Tiningnan ko nga yung Urim and Thummim. Ito yung damit na pinagawa, binigyan din ng mensahe ng Panginoon. Si Moses, kung paano ang magiging dress code ni Aaron bilang chief priest. No? Na meron siyang, yung palang breastplate na yon, dapat may Urim and Thummim, which are the gold breastplate of judgment that symbolizes lights. These are gemstones that symbolizes perfections. So, nakikita ko rito na kapag ikaw ay isang Kristiyano, lahat ng bagay sa buhay mo ay dapat maging mensahe ng Panginoon. Agree po kayo doon? Lahat ng ginagawa mo ay dapat maging kaluwalhatian sa Kanyang pangalan. Ganon tayo gustong maging mensahe ng Panginoon sa pamumuhay natin. At yun ay nangyayari kapag ipinagkaloob natin ang buhay natin sa Panginoon. So, then the Lord, sabi doon, God has been speaking throughout history to reveal Himself to us. First, para mangusap siya sa atin, para makilala natin siya. He wants us to know Him, to love Him, to worship Him. And God has been speaking in a variety of places
through a variety of means in order to make himself and his will known. No? If you have the right relationship with God, then He will never fail you. Hindi pwedeng hindi kanya bigyan ng mensahe kung paano ka dapat mabuhay. Okay, prior to the coming of Christ, bago yung Christmas Day, nasabi na nga ni Pastor, there are 400 years of silence. And since the last prophet na nakilala natin, yun yung last book ng Old Testament, ano po yun? Malakay. Sino po may sabing Malakay? Ayun, Brother Ramil, meron ka nang nanalo ka na. Nanalo ka na, Brother Ramil. Sige, ng isang box na to, baka nadidistract na kayo. Yes, Malakay. At ano yung huling mensahe? Di ba po, tungkol sa tithings? Ngayon kayo isip, ito side comment lang, Pastor, ha? Bakit ang huling mensahe sa Biblia ay tungkol sa tithings o tungkol sa love offering? Wala na akong ibang i-comment, kundi napaka-importante pala niyan. Because yan yung pag-acknowledge natin that God always provides. Right? God always provides. Even dun sa timing ng message ng Panginoon, right timing siya. Kasi yan ang mahirap minsang gawin. Diyan tayo sinusubok. Yung pagtingin natin sa mga material na bagay. So, after that, hindi na naging ganun ka-audible ang Panginoon. Although doon sa Old Testament, nagme-message siya, kinakausap niya yung mga propeta, even iba-ibang propeta at iba-ibang aspeto, iba-ibang field of specialization kinakausap yung mga propeta, hindi pa rin naging ganun kaliwanag eh. No? Bakit hindi ka naging ganun kaliwanag? Kasi hindi naging bukas ang puso ng mga tao. Hindi nagkulang ang Panginoon dun sa pagbibigay niya ng mensahe, kundi yung mga tao ay sadyang nagmatigas ng ulo at nagmatigas ng kanilang mga puso. So, naging fragmentary, naging occasional, pero naging progressive. Until such time na, dumating yung panahon ng pagdating ng ating tagapagligtas. May mga kalituhan noon, may mga confusion na nangyayari, but then hindi pa rin napabayaan ng Panginoon ang kanyang mga nilikha. Habang nagsisearch ako nitong topic na to, na-encounter ko itong kay Dr. John Maxwell na Keep Talking. At isa sa topic niya, every miracle begins with a problem. How many of us believe that Christmas is a miracle? Amen. And it begins with a problem. Tama? It begins with a problem. Ano yung problema na yon? That is the fall of man. Nung mahiwalay ang tao sa Diyos. So, Christmas is a miracle in itself because that is the time na binigyan o tinugunan ng Panginoon ng isang milagro upang magkaroon ng pagkakataon ang tao na lumapit sa Panginoon. Pero nung nagkamali nagkamali silang dalawa, hindi lang naman si Eva nagkamali, di ba? Silang dalawa. Nagkaroon na ng pag-asa na binigay si God. Nung sabihin niya sa Genesis 3:15, I will put enmity between you and the woman, and between your offspring and hers. He will crush your head, and you will strike his heel. Dito pa lang, sinasabi na meron pang pag-asa. Meron pang darating na
pwedeng mag-reconcile between God and man. And sa Isaiah 7:14, isa pa rin itong mensahe na kinonfirm yung mensahe na yon sa Genesis. Ang sabi doon, therefore the Lord Himself will give you a sign. The virgin will conceive and give birth to a son and will call him Emmanuel. Sino po dito sa inyo yung bata pa, no, or grade 6 pa lang nag-iisip na ng anak na anong pangalan ng magiging anak niya? Wala naman siguro. 'Di ba? Larry, pwede ka na mag-isip. No? Pero ito, 2,000 years pa, tama ba, Pastor? 2,000 years pa ba yan? No? O 400 years, yung pala yung mathematics natin. 400 years, meron ng pangalan yung darating na tagapagligtas. And it is Emmanuel. Which is very consistent dun sa sinabi rin, di ba? Sa New Testament. And then, this was reconfirmed dun sa Isaiah 9, 6, 7. Ano yun? Ano yung Isaiah 9, 6, 7? Ito yata yung series natin last year, no? Yan, no? Sabi doon, for to us a child is born, to us a son is given, and the government will be on his shoulders, and he will be called Wonderful, Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. Of the great of his government and peace, there will be no end. He will reign on David's throne and over his kingdom, establishing and upholding it with justice and righteousness. So dumating na yung Christmas Day, which is in itself a miracle. But now at last God sent His Son to bring His message. And who is the message? The message is the Lord Jesus Christ. Siya po yung mensahe. God revealed Himself directly to us. It is true that God revealed Himself through the words He spoken, but in itself, it is God sending His Son that really, really matters. So, higit pa yung ginawa ni Jesus na magdala ng kanyang mensahe o ng mensahe ng Panginoon. Kasi siya mismo, He is God's message. And this is now referred dun sa John 1:14. No? The Word became flesh and made His dwelling among us. We have seen His glory, the glory of the one and the only Son who come from the Father, full of grace and truth. Yung writer ng Hebrews really emphasizes how yung radiance, no, yung radiance of the glory of God upon His birth. But then, dun pa lang sa instance na yon, sino yung unang binigyan ng mensahe ng Panginoon? It is the shepherd, or they were the shepherds, right? They were parang yung lowly people who have been given the message that the Messiah has come. And how did they respond? Did they respond na matutulog na lang ba ulit sila? Or nung panahon na yon ay siguro pagod na pagod or takot silang maiwan yung kanilang mga pinapastulan? Hindi, di ba? Nag-respond sila into looking for the manger kung nandoon nasaan ang ating tagapagligtas. Siguro kung makikita ninyo, wala nang ginawa ang Panginoon kundi bigyan tayo ng mensahe. At sa dinami-dami natin, no, He is so sovereign that He can reach every one of us. And He can address all our concerns.
At ito rin yung makikita natin kung gaano niya tayo talagang kamahal. We know that in these last days, He has spoken to us by His Son, whom He appointed heir of all things, and through whom also He made the universe. The Son is the radiance of God's glory and exact representation of His being, sustaining all things by His powerful word. Imagine, parang bumaba ang Diyos sa lupa. Hindi parang, bumaba ang Diyos sa lupa. Sabi nga, di ba kay Philip, ni Jesus Christ, when you see me, you see the Father. So Jesus Christ did more than just proclaim God's message. Actually, He is God's message. Christmas is a celebration of greatest message ever proclaimed. Naniniwala po ba tayo doon? Batiin lang natin ang Merry Christmas with the full meaning, sapat na yon. Kasi yung meaning of Christmas is just the greatest message ever proclaimed. At ang ibig sabihin doon, God is with us. And totoo, no? Life verse na natin ito. Pero we cannot do away without this verse. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him shall not perish but have everlasting life. Kasi yan naman talaga eh. Yan naman talaga yung ating dapat isipamuhay. Dapat isa-isip. No? That is eliminating discrimination. Tama yung sinabi ni Kuya Larry. Hindi lang tayo ang mahal ng Panginoon. Mahal niya yung buong mundo. Kaya kung tayo ay nag-e-enjoy sa kalagayan natin bilang anak ng Diyos, alalahanin din natin yung mga taong hindi pa nakakakilala sa tunay na pagtagapagligtas. The miracle of the message is that God was in Christ, reconciling the world to Himself. The miracle of the message is that God was Christ reconciling the world to Himself. So, sabi doon, pag may miracle, kasi begins with the problem. So, ang ibig sabihin, ang problema talaga, hindi pa naka-reconcile ang buong mundo kay God. Kaya kumikilos pa tayo. Kaya nga kung gusto na natin daw na makarating sa langit by rapture. No? Magdo-double time tayo para ma-reach out yung mga hindi pa nakakakilala sa Kanya. Alam nyo, mas mahirap palang ma-reach out yung mga taong nasa tradisyon, yung araw-araw nagsisimba, pero hindi tama yung, or hindi nasa tamang mindset, no? Bakit kinakailangan paminsang malugbok sa problema ang isang tao bago niya makilala ang Panginoon? Kasi dun siya weakest. Dun siya pinakamahina. So yun yung sagot kung bakit talagang dumarating yung point sa buhay natin na napakahina natin. Kasi dun natin nakararamdaman yung pangangailangan natin sa Panginoon. That every time na magkakaroon tayo ng pagsubok, tingnan natin ito in a way na opportunity o pagkakataong makalapit sa Panginoon. So, ganun din natin titingnan yung mga taong may problema.
Not in terms of answering their material needs, not in terms of answering, bibigyan mo sila ng solusyon do sa problema nila. But then, what you can really tell them is really to pray, to search for God, at ang pinaka na kailangan nila is your time. Yung para kausapin mo, para bigyan mo sila ng panahon. Dahil yung panahon nga, hindi natin siya mabibili. So, Christmas is any time in the 12 months of the year. Its message is for all season. Because Christmas means reconciling the world to God. Introducing Jesus Christ as the message of Christmas, and it's the miracle of Christmas. Merong world record, ito, yung Guinness Book of Record na shortest message. No? Na-register siyang shortest message. At ito yung message ng French author na si Victor Hugo dun sa kanyang publisher. So, yung libro, yung Les Miserables. So, kilala lang natin yan dun sa mga Cheter. Di ba si Lea Salonga pa nga yung leading lady dyan. But then, it's actually a novel. It's actually a book by Victor Hugo. Ngayon, after finishing ni Victor Hugo, yung Les Miserables, pagod na siya, dinala niya yan sa kanyang publisher, at wala yung publisher niya. No, nasa bakasyon daw. But Hugo worried about the book's reception. So, nag-aalala siya, and he wrote his publisher a very short note. Ano yung shortest message? Yung question mark. The question mark. The publisher sent back an equally short note that, to Hugo's delight, read, natuwa si Hugo doon sa sagot. Ano naman? Exclamation point. No? So the communication is an information age dream. Anong ibig sabihin doon? Maiikling usapan. No? No? The two characters, 14 bits post, then confirm dreams of wealth and acclaim. Kasi alam naman natin na yung Les Miserables is a very well-acclaimed novel, no? But Hugo, hanggang ngayon nga, meron itong royalty. Hindi lang natin alam kung sino na nagre-receive. But Hugo and his publisher were communicating under ideal conditions. Paano natin marirelay yan dun sa buhay natin nakasama natin ng Panginoon? Okay? Ganyan na ba tayo ka-close kay Lord para maintindihan natin yung question mark na galing sa Kanya? At ang isasagot din ba natin ay yung exclamation point? Ang Panginoon nagmemensahe sa atin since time immemorial, since time of creation. At dahil nag-fail ang man, ang Panginoon nagpadala ng kanyang mensahe, ang kanyang anak na si Jesus. And He is the miracle of the message. But then, yung salvation na sinasabi dito, that we will not perish, that is perishing after our life on earth. Meron pa tayong buhay na ipamumuhay dito sa mundo. Ano ang gagawin natin doon? Paano natin yon gugugulin? Kung naiintindihan natin ang mensahe ng Pasko, yung mensahe na yan ay magtatransform sa atin. Magtatransform sa atin sa isang tao na kumikilala sa Diyos, laging kinikilala ang Diyos, at handang mag-submit doon sa kanyang kagustuhan.
Siguro ngayong taon na to, marami tayong naranasan na problema, sakit, akala natin wala ng solusyon, baka meron tayong mga relasyon na nasira, relasyon sa anak, relasyon sa asawa, relasyon sa kaibigan. Baka meron tayong mga kasalanang nakumit. Pwedeng mula sa pagsisinungaling hanggang sa pagnanakaw, pag-uumit. Hindi na kailangan sukatin pa kung gaano kalaki. Ang kasalanan sa Diyos ay kasalanan. But then He is so good. He is so good to us that He is always giving us the message of Christmas. That's a miracle for us kasi that is eliminating the problem of having a life na miserable. No? A life na hindi ka na makakabawi. Everything is just temporary. May mga betrayals, kaibigan, asawa, even magulang. There are betrayals. Pwede kang, for a time being, hindi ka kilalanin o hindi ka mahalin. But there is a God who always forgive you for all mistake. Kung siguro kung paano naging ganito, ka-ideal yung situation ni Hugo at ng kanyang publisher. Very ideal na nagkakaintindihan sila. No? Sikapin natin ganito rin, katindi, yung kondisyon natin sa Panginoon. The most ideal is to stay connected. Continue to know God, listen and listen to the message. Amid life's messages of joy and celebration, God shouts, "Rejoice and be exceedingly glad." The miracle of Christmas is the miracle of the message. Believe the message and your life will never be the same again. Mga kapatid, wala nang ibang kailangan sa Paskong ito, kundi ang kilalanin natin ang mensahe ng Pasko. At iyon po ay ang ating tagapagligtas at Panginoon na si Jesucristo. May I just invite the music team to sing the Good, Good Father. Tumayo po tayong lahat. Let's worship Him. Because you are perfect. Because you are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways to us. 'Cause you are perfect.
this morning's message. It's really, really very simple. But then, Lord God, alam namin na nabubuhay kami sa mundo na maraming pagsubok, maraming problema, maraming tukso, Panginoon. Mga pagsubok, Lord God, na hindi po namin kakayaning harapin kung di mo kami gagabayan at tutulungan. Panginoon, ang mensahe po ay ikaw mismo ang mensahe. Ang mensahe mo, Panginoon, ay ikaw mismo ang nagmamahal sa amin. Ikaw, Panginoon, ang gagabay at magbibigay sa amin ng buhay na kasiyasiya at ganap. Father, we thank you, Lord God, for the Christmas day. We thank you, Lord God, na sa araw na ito ay pinagkaloob mo sa amin ang freedom. Freedom from all things na nagiging sagabal po upang ma-enjoy namin ang buhay na regalo mo sa bawat isa. Lord, hindi ka po nagkulang sa bawat mensahe na binigay mo, Panginoon. Hanggang ngayon, Lord God, you always push us, Lord God. You always give us, Lord God, the opportunity to read your words, to read the Bible, Panginoon, sapagkat hindi mo pinapayagan na mawala sa sirkulasyon ang aklat na ito. Lord, in some other ways, whether it is the hard copy or the soft copy, Lord God, tulungan mo kami na magkaroon po kami ng desire sa aming puso na laging basahin ang iyong salita. Lord, alisin mo po ang mga sagabal, ang mga pag-iisip, Lord God, na nakapag-prevent sa amin para hindi ka po namin makilala. Gusto ka namin makilala, Lord God. Gusto namin pang malaman kung ano pa po, Panginoon, yung dapat namin gawin upang ma-share namin ang kabutihang loob mo sa bawat pamilya, sa bawat kaibigan, sa bawat kapitbahay, sa lahat ng taong nasa paligid namin. Lord, gamitin mo kami, bigyan mo kami ng pagkakataon, Lord God, na maisabuhay ng may kapakinabangan ang regalo mo sa aming buhay dito sa lupa. We know, Lord God, na hindi mo kami kukunin, hindi mo kami pababayaan, Lord God, na magdusa sapagkat tinanggap na po namin ang iyong anak bilang Panginoon at tagapagligtas. Thank you, Lord God, for knowing you. Thank you, Lord God, for having you in our life. Tinataas po namin ang aming mga kamag-anak, tinataas po namin ang aming mga kaibigan, ang mga taong you want to reach out through us, Lord God. Turuan mo po kami upang maging bold enough to share you. Bold enough to give you, Lord God, the glory and the honor na sila po ay makilala, Lord. Maging kaisa din po namin silang mag-enjoy ng buhay na kasiyasiya. Lord, as we celebrate this Christmas of 2024, may this fill us, Lord God, with your joy. Fill us, Lord God, with the love of each member of this church. Ikaw po yung mag-direct sa amin kung paano namin gagawin ito, Lord. Provide us everything, Lord God. Pati po yung mga taong iimbitahin namin at makakasama namin sa lugar na ito upang magdiwang ng Kapaskuhan ng 2024. And as we leave, Lord, to December, the last month of this year, Lord, hayaan mo maka-accomplish pa kami for your glory. Hayaan mo, Lord, na mabigay pa namin yung best namin. Not only for ourselves, but all glory and honor be yours. Salamat sa simbahang ito. Salamat sa bawat pamilyang represented sa lugar na to. At salamat, Panginoon, sa mga taong tatanggap pa sa iyo sa lugar na ito. Use us, and may your glory be upon this church. We glorify your name, we lift your name, Lord God, and we know that you will continue to be with us in 2025, giving us all the favor and the grace. We ask this
In the mighty name of your Son, Jesus Christ. Amen and amen. Thank you.